Shalom, my dear brothers and sisters. It's our daily Bible readings. Pinagbabasahin naman natin ngayon ang Ebanghelyo ngayong araw na ito, which is being read throughout all the Catholic churches in the world. The Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 17 verses 20 to 25. Glory to you, Lord. Asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he said in reply, the coming of the kingdom of God cannot be observed, and no one will announce, look, here it is, or there it is. For behold, the kingdom of God is among you. Then he said to his disciples, the days will come when you will long to see one of these days, the Son of Man, but you will not see it. There will be those who will say to you, look, there he is, or look, here he is. Do not go off, do not run in pursuit, for just as lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, so will the Son of Man be in his day. But first he must suffer greatly and be rejected by this generation. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, nagtanong kung kailan magpapasimula ang paghahari ng Diyos. Ang Ebanghelyo, mga kapatid, kung ang mga Hudyo ang magtatanong, ang konteksto nila sa Panginoong Hesukristo, kung magtanong sila sa Panginoong Hesukristo na ganun ay alam naman natin na from those time na after nung Davidic kingdom, after nang namamatay si Solomon, na-divide yung Israel into two kingdom, the northern tribes, then after that ay na-divided into two tribes, the northern kingdom, then the southern kingdom, which is Judah and Benjamin, and then the northern kingdom ay yung 10 tribes. So maintindihan natin sila that they are longing for their sovereignty, for their kingdom, kasi during those times ng panahon ng Panginoon Jesucristo ay under sila sa Roman rules or the Roman Empire during those time. So nagtatanong sila kung kailan ba magpapasimula yung paghahari ng Diyos. At alam natin na maging yung mga alagad or yung mga Hudyo, alam nila na ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni Haring David. So therefore, they are presuming na it will be like King David who is warrior. So yun yung mentality nila or yun yung expectations nila sa Messiah. A political Messiah, a powerful Messiah. Pero kung titingnan natin ang Panginoong Jesucristo is different from what they are expecting, mga kapatid. Kasi di ba nung pumasok sa Jerusalem, nung nagsisigawan ang mga tao, Hosana sa anak ni David, he never refused. He never refused because he is. Pero ang dangan nga lamang, ay instead na siya kabayo sa sumakay, ay sa donkey siya sumakay. Because he is not a king of war. He is not a king of a physical battle. Kundi ang Panginoong Jesucristo ay dumating for a spiritual battle to defeat the works of Satan. Kaya nga, sisigaw sa kanya yung mga tao, hindi niya sinaway sapagkat he is. Sapagkat siya yung inihula doon sa lumang tipan pa lang, sa 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 14. So, yun yung expectations nila. Kaya nga nagtatanong sila, kailan ba magpapasimula ang paghahari ng Diyos? So, nagsabi ang Panginoon, huwag kayong maniwala na sasabihin ng iba doon o rini or saan mang lugar, kahit sa lalo na sa kasalukuyan natin, sa pagkasabi ng Panginoon, sapagkat ang totoo ay nagpasimula na maghari ang Diyos sa mga taong nananalig sa Kanya. Sabi dito, so once na
Once na sumampalataya ka pala sa Panginoon, ay napapabilang ka sa kanyang kaharian. Napapabilang ka sa kanyang paghahari. Sabi dito sa Luke chapter 17 verse 21, at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini sapagkat ang totoo ay nagsimula na maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. So, hindi daw natin paniwalaan na may magsasabi na naroon o narini. Sabi ito, verse 22, at sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hangarin ninyo makita ang isa sa mga araw at ng anak ng tao na hindi inyo makikita. Iyon. At may magsasabi sa inyong naroon siya o narini siya, huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, anak na tayo darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbatas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. So marami sa kasalukuyan mga kapatid, especially, hello po, and especially sa ngayon na magiging aware tayo mga kapatid na nagpasimula na yung paghahari ng Diyos noon pa nang dumating ang Panginoong Kristo, at ito'y nagpapatuloy sa kasalukuyan na hindi naputol. Walang puknat yun, nagpatuloy ito, hindi po ito namatay or natalikod. Kaya kapag may magsabi siya, naroon siya, may magsabi sa inyo, narito siya sa amin. Narito siya sa amin. Iba meron ngayon mga sektang ganyan mga kapatid. Especially maging aware kayo. Lalo na kapag may mga nagpe-friend request sa inyo na Pilipino naman yung pangalan, yung Pilipino. Pero kung titingnan mo yung mukha, yung profile niya is Chinese. Most possibly, alam nyo ba mga kapatid, na itong mga grupo na ito ay sila yung i-add kanila sa kanilang mga GC and then magba-Bible study sila doon. Ang problema mga kapatid is itong mga tao na ito, ang paniniwala nila is dumating na ang Panginoong Jesucristo in the person of their founder. So, ito yung isa sa mga binabala sa atin ng Panginoon na hindi natin dapat paniwalaan. Marami na ba ako na-encounter at nakausap ko yung mga ganun. At yung isa pa nga is nagko-comment sa profile ng kapatid kong pastor. Kasi may kapatid ako na convert sa pastor. Sa sekta na pinanggalingan ko, yun din doon din siya na-convert. Nagko-comment doon din, sinagot ko nung sinagot. Sinagot ko na silang sinagot, hindi na siya nakapagsagot sa akin. So yun yung mga belief nila. Okay. Bill 323 Natalie Solis Invicti. Okay. So, yun yung magiging aware tayo mga kapatid. Lalo na yung sinasabi ng iba na kapag may magsabi, di ba, yung isa na-expose na siya raw ay appointed son. Dito sa atin, lalo na ngayon, merong mga nagpapakila ng Master Pope. Merong Pope Michael. Merong Master Luklukan. So, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag tayong maniwala. Kasi sinasabi naman yan doon sa Galatians chapter 1 verse 8 mga kapatid. Anong sabi dito sa Galatians chapter 1 verse 8? Na kapag sinasabi dito, basahin natin mga kapatid. Align sometimes your topic, Bill 323, with my topic. Na-debunk na yung mga allegation mo. Mapanis na po yan. Okay. Sa Galatians chapter 1 verse 8, mga kapatid, is, ang sabi dito,
sabi niya, verse 6, ang nagtataka akong bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo at sa pamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo ay walang ibang mabuting balita. Lamang may mga manliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita na ipinangaral namin, pakasumpain siya. You see? So yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, na magiging aware tayo, hindi tayo basta-basta maniwala. And then for us not to be deceived is dapat nakaangkla tayo doon sa yung mga katuruan ng mga unang Kristiyano hanggang sa kasalukuyan. So, ibig sabihin, hindi tayo basta-basta maniwala dito sa mga taong ngayon lang nagsulputan. Yun ang lagi ko sinasabi sa inyo. Ang lagi ko sinasabi mga kapatid. Sino ang mas higit na credible na paniwalaan? Ang Catholic Church that existed almost 2,000 years ago na, ang simbaang itinatag ng Panginoong Kristo, o yaong mga sekta na nagsilutangan lang after ni Martin Luther? Sige nga, pag-isipan natin, lalo na yung kahit hindi ka nag-aaral, kahit hindi ka nakapag-aaral, gabitan mo na ng mentality, ng logic. Kahit mga matatalino ang mga tao na kahit hindi nakapag-aaral. Di ba? Kung ikaw tatanungin is, anong paniniwalaan mo? Yung taong nasa malapit sa event, or yung paniwalaan mo nagkwento lang na napakalayo sa event? Sa praktikal na buhay, sino yung paniniwalaan mo? Yung magkukwento na andun siya sa pinanggalingan, or yaong tao na nasa malayo, na nasa lubong mo at nagkwento lamang sa'yo? Diba? Like for example, si Martin Luther, kailan lang siya nag-umpisa? 1517. Then, after Martin Luther, di ba, doon nagsilabasan na rin yung mga Anglican, Episcopalian, Methodist, Baptist, Jehovah's Witnesses. Tignan mo, i-check mo sa Google, or kahit si AI sa Messenger, tanungin mo, AI, who are the founder of all this sect and denomination? Sasagutin ka ni AI. Kahit si ChatGPT, tanungin mo, who are these founders? And then ngayon, sino ang mas paniniwalaan mo? Itong mga tao na ito nagsasalita against the Catholic Church, or the Catholic Church that existed and founded by the Lord Jesus Christ? Sige nga. Sino ang may karapat-dapat magkwento about sa World War II? Of course, yung mga taong na-experience nila mismo ang World War II versus tayo na nabasa lang natin. Of course, reliable din naman yun. Pero mas matindi yung kwento ng mga tao na nakaranas mismo nito. So the same with us. The same with the Catholic Church, mga kapatid. Di ba? Yung mga tao na magsasabi against sa Catholic Church, tanungin natin, sino ba yung founder nyo? Kailan ba kayo nagpasimula? Yun yung simple lang, mga kapatid. Isa sa pastor nga na nag-convert Isa sa pastor, nagbo-broadcast na siya sa TV, nang nagkaroon na siya ng realization. Sabi niya, nung binigyan siya ng teacher niya ng magazine na Know the Truth, alam ng teacher niya na kapag magdebate sila, sabi ng pastor na yun, bata pa, ay hindi mananaig yung pastor, ay yung teacher niya sa kanya na Katoliko. So ang ginawa ng pastor, ng teacher niya, ibinigyan siya ng magazine na Know the Truth.
ni Father Paul Kaiparambadan at nabasa niyo yung about sa pag-compile ng Bible. Everything that is in the Bible, maging mga chapter at verses, maging yung pagtawag na Biblia sa Biblia, ay gawa ng mga Katoliko. Ang tanong niya sa sarili niya, then, ano yung contribution namin ng mga Protestante sa Biblia? Yan, doon na siya nawindang yung kanyang pananampalataya bilang pastor. Then later, na-convert siya. At ang tindi pa ng conversion story niya sapagkat simula nung parang nangaral na siya nangaral siya sa TV, sabi niya, kung ang nanay ng presidente ay binibigyan natin ng honor, ang nanay lang ng presidente yun. Sabi niya, pinangaral niya na yun doon sa TV, while he is still a pastor. Sabi niya, why not to the Blessed Virgin Mary? Ayun, doon na siya pinagbawalan ng kanyang pastor, ng head pastor niya, na mag-broadcast sa TV. Then, unti-unti na siyang sinusuppress na hindi na siya makapag-preach. Until such time daw, mga kapatid, na kasi natural, mga pastor, yun lang naman, mga love offering na naman, saka ikapo yung kanilang kabuhayan. Many of them. So, ang nangyari daw sa kanya, alam nyo, wala na siyang kahit pambili ng bigas, nawalan siya. Itong sinasabi ko, makikita nyo to kay Brother Paul Aliman of Faith sa YouTube. Hindi to joke. Wala na siyang masaing. Ang last na lang daw nila nasa saingin is panlugaw na lang talaga. Panlugaw na lang. Then ang ginawa niya, bumili siya ng tsokolate kasi may then asukal. Ang pera niya, wala na sa talagang pera. Yun na yung last niya na bigas na sinalang niya na, binuhusan niya na ng maraming tubig kasi gagawin niya nga champurado. So habang nagsasaing siya, nagpe-praise and worship siya, kasi natural pastor, magaling yan sila sa praise and worship. Nagpe-praise and worship siya. After that praise and worship niya, tiningnan niya yung kanyang sinaing. Alam nyo, nagulat siya mga kapatid. Sabi niya, it is based on his testimony na lalong nagpatibay ng kanyang conversion. Kasi alam niyo, nung binuksan niya yung kanyang kaldero, ay hindi po lugaw ang kanyang tumambad sa kanya. Hindi po naging lugaw yung bigas niya na kapiraso. Kasi di ba kung marami yung tubig mo at kakaunti lang yung bigas mo, ang mangyayari ay magiging lugaw talaga yan, whether we like it or not. Whether we like it or not, mga kapatid. So, ang nangyari, lalo nagpatibay na nag-convert siya sa Catholic Church, balik sa Catholic Church. Kasi instead na lugaw, gagawin niya siya ng champurado, ang sinaing niya ay talagang kanin na normal at puno yung kaldero. Then that was his realization na nag-push sa kanya to convert in the Catholic Church. Kaya mga kapatid, kaya nga yung mga nagsasabi sa atin about the Catholic Church, tanungin nyo sa sarili nyo. Yun yung sinasabi may bala sa atin ni San Pablo dito. Kaya nga huwag tayo basta-basta maniwala. Sabi niya dito, kahit anghel man magpahayag ng salungat doon sa kung ano yung tinuro nila, ibig sabihin, sa kung ano yung itinuro ng mga lagad, ay huwag nating tanggapin. Kahit magpakilala pa yan ng anghel. Kasi sinasabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, ang demonyo, si Satanas, ay maaring magkunwari na anghel ng kaliwanagan. Mga kapatid, 2 Corinthians 11:14, hindi ito dapat pagtakan sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. So you see.
So, ibig sabihin, mag-stick tayo kung ano yung tinanggap na turo natin from the very beginning. Then, saan natin yan makita? Saan natin makita yung mga turo ng mga lagad na na-preserve until now? Of course, doon sa simbahan that from the very beginning existed until now. At anong simbahan yun? Tingnan natin mga kapatid. Lahat ng sekta at denominasyon, i-include na natin ang Catholic Church para hindi unfair. Lahat ng sekta at denominasyon, i-eliminate natin one by one. Sa anong paraan? Tanungin natin sino ang founder. Lahat ng sekta at denominasyon na kilala mo, tanungin mo si AI Meta. AI Meta. Sa Messenger, meron ng kapatid. AI Meta, who is the founder of this sect and denomination? Tanungin mo. Then later, pinakahuli mong itanungin is, AI Meta, who is the founder of the Catholic Church? Or si ChatGPT. Eliminate natin isa-isa. Kailan sila nag-umpisa? Kapag ang sekta na yan hindi nagpasimula ng 33 AD at hindi ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag, then disqualified yan, mga kapatid. Kasi sinasabi dito sa Psalm 127 verse 1, ang sabi dito, mga kapatid, dito isa ito sa qualification. Sabi dito, maliban ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ayan, take note, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang nagsanggalang, walang saysay ang naroong nakatayo na mga bantay. Unless the Lord build the house. Sabi dito sa Psalm 127 verse 1. Then sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew 16, upon this rock I will build my church. Matthew 16:13-20. A house naman, upon this rock I will build my church. A church naman yung nakalagay dyan. Yung sa Psalm 127 verse 1, house naman yan. Ano sinasabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, mga kapatid? Ano sabi doon? If I tarry long, you must know how to behave in the household of God, which is the pillar and foundation of the truth. So you see, synonymous na yung house na yun is the church. If your church, hindi ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag, then questionably, hindi siya makakwalify dun sa Psalm 127 verse 1. Sige nga, try lahat ng sekta. So therefore, ang dapat nating paniwalaan is kung ano yung simbahan na nagpasimula nung una pa that existed until now. Or else, maliligaw tayo kasi many of the churches right now are claiming that they are true, mga kapatid. Yan yung babala ng Panginoong Jesucristo ngayon sa Ebanghelyo. Na huwag tayo basta-basta maniwala. Narito siya or narinig. Narito siya sa amin. Kami ang totoo. Paano kayo magiging totoo? Tinatag lang kayo ni Talpulano. Take note, mga kapatid. Di ba? Parang katulad din itong mga kapatid natin. They are questioning us Catholic. Tayo may mga Bible scholar tayo. Nakakaintindi ng mga original languages. Mga grammar experts sa grammar ng biblical languages. Meron ba sila mai-present sa atin ng mga Bible scholar nila? They cannot, of course, sa some Protestants. But many of the Protestant scholars, biblical scholars, are now converting to the Catholic Church, mga kapatid. I-check niyo yung Paathag page sa Facebook, Diocese of Capiz. Check nyo sa Facebook page, Paathag, Diocese of Capiz. Yung mga biblical scholars ng mga Protestant are now converting to the Catholic Church. And what that means, mga kapatid, ibig sabihin, naniniwala sila that the church, the Catholic Church is the church founded by Christ. Or else, they will continue to protest against it kung hindi totoo. Mga kapatid. So, yun lang mga basihan, mga kapatid. Ang sabi pa nga sa 1 Thessalonians
sabi dito, hold on to the traditions handed down to you. At yung mga traditions na yan, though they were not written, is being preserved by the church. Meron ba sa ibang mga sekta? Hindi. Kaya nga, they are fond of quoting, they are fond of what we call this, yung tinatawag na prop texting. Di ba? Yung mga kapatid nating ibang sekta, prop texting lang sila, mag-quote lang sila ng mga teksto sa Biblia, but they cannot back up it historically. Take note na ang mga teksto sa Biblia, inaangkin ng mga kapatid natin. Actually, nag-aagawan sila dyan. Katulad ng Acts 20:28, di ba? Pinag-aagawan nila yan. Yung 1 Timothy 3:15, na pinag-aagawan din nila yan, mga kapatid. So since na marami sila nag-claim, dapat mag-provide sila ng ebidensya outside of the Bible na sila talaga yung tinutukoy na yan. Kaya ba nila? No, they cannot, mga kapatid. But we in the Catholic Church, we can. Mapaprove natin yan, mga kapatid. Hindi tayo basta-basta lang nagko-quote ng text na hindi natin mababakapan ng kasaysayan. Sila, magpo-quote lang sila ng text sa Bible, then after that, yun lang. Wala na. Hindi nila ma-prove. Historically. Doon lang, prop texting lang. Is that enough? No. Since na marami kayong claimant dyan, patunayan nyo ngayon na sino yung legitimate. Okay, 1 Timothy 3:15. Tignan nyo, Metro Manila. Pumunta kayo. Ilan yung gumagamit ng Church of God na title ng kanilang simbahan? Napakarami, mga kapatid. And because they are many claiming na nagkiklaim ng verse na yun, dapat sino sa kanila yung totoo and legitimate na makapag-provide ng evidence na sila yung tinutukoy na yun. Kasi hindi yun prophecy that was written by Saint Paul to Timothy. Yan, mga kapatid. Sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 15, sabi dito, hindi. First Thessalonians, tingnan natin mga kapatid. 14, tama ba ako? Second Thessalonians pala mga kapatid. I'm wrong, sorry. Okay, hanapin natin na. Sabi dito, First, 2 Thessalonians 2:15. 2 Thessalonians 2:15, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanan na itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sulat. So yung tradition na ito ay na-preserve ng simbahan. Ay yung mga kapatid natin, prop texting lang. Ang ginagamit nila na Bible is ang Biblia na kinong-file ng simbahan. Diba? Kinong-file ng simbahan. Tayo naglagay ng pangalan. Sige nga, tanungin nyo yung ChatGPT, CAI, Meta. Information age na po tayo ngayon. Sino naglagay ng chapter? Sino naglagay ng verses? The Catholic Church. Sino nagpangalan ng Biblia? The Catholic Church. Sino nag-canonize ng New Testament? The Catholic Church. Paano sila nagkaroon ng Biblia ng 66? Tayo, bakit tayo 73? Tanungin nyo, bakit ano nangyari? Ang Biblia buo na, ang ginawa nila, tinanggal nila yung 7 aklat ng Biblia natin. Sa kanila, 66. Di ba? Nakakatakot na numero, kulang na lang ng isang 6. Sa atin, 73. Ang 73 may meaning.
Ang 7 is perfect number. Ang 3, pwede natin ma-attribute sa Holy Trinity. May kahulugan. Yung 66, anong kahulugan nun? Sige nga, try to think of that, mga kapatid. Hindi tayo nagdagdag ng Biblia, sila yung nagbawas. Kaya nga yung original na 1611, yung pinagmamalaki nila na Bible, yung 1611, yung King James Version. Actually, may mas oldest pa na Bible sa King James Version, maliban sa Latin Vulgate. Ano yun? Yung 1609 na Douay-Rheims Bible, 1609, ibig sabihin, 10, 11, 2 year older yung Douay-Rheims Bible kaysa sa King James na 1611. Ang original King James Bible, mga kapatid, is 73 books. Sa original niya yung pinakaunang nilimbag nila, 73 yan. Bakit? Ano nangyari? Naging 66. Bakit? Kasi itong 7 aklat na ito ay may mga katuruan na hindi nila matanggap na salungat sa katuruan ng mga kapatid nating protestante. Hindi tayo hindi tayo nagbawas. Sila ang nagbawas. Hindi tayo nagdagdag, sila ang nagbawas. Tanungin niyo si Meta, AI Meta. AI Meta, totoo ba na ang Catholic Church ang nagdagdag sa Biblia? Tanungin nyo. Ayun, sa AI Meta sa Messenger, challenge ko kayo. So you see, mga kapatid. So yun yung sinasabi ng banal na kasulatan ng Panginoong Jesucristo. Huwag tayo basta-basta maniwala na dito siya sa amin, naroon siya, dumating na ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay parang, sabi niya, parang katulad ng kidlat. And the other passages sa Bible ay para siyang magnanakaw. So maybe that is by now, mga kapatid. So for us not to be deceived is, ang gagawin natin, i-check natin at suriin natin itong mga simbahan na ito. Ano ba yung simbahan na may connection sa pinaka-simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo? Siguro yun yung gagawin natin. Suriin natin. Saan ba rito? Then, pagkatapos mo malaman, anong sabi ng Panginoon, then, manatili ka dyan yung sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. At walang iba, kung gagawin mo lang yan na matapat sa puso mo, ituturo ka na ang simbahan na yan ay walang iba kundi ang Catholic Church, mga kapatid. Whether you like it or not, kung talagang totoo kang naghahanap ng katotohanan, then, ay gawin mo ng matapat yan sa puso mo. Ano ba yung simbahan that existed from the now backward to the time of Jesus Christ? Try nyo. Tanongin nyo si AI Meta. Tulungan kayo niyan. AI Meta, what is the church, the Christian church that existed from our time backward? That is the church that is connected to the church founded by Jesus Christ. Hindi niya isasagot sa iyo yung Mormons, hindi niya isasagot sa iyo yung Baptist, hindi niya isasagot sa iyo yung Methodist, hindi niya isasagot sa iyo yung Born Again, hindi niya isasagot sa iyo yung CCF, hindi niya isasagot sa iyo ang lahat ng mga sect at denomination na nagsisilipaan na nakikita mo sa kapaligiran ngayon, but only the Catholic Church, mga kapatid. At saka kung hindi ka pa kumbinsido, then check mo yung mga oldest encyclopedia. Go to your library. Yan, mga kapatid. Kahit yung mga schools ng mga protestante, yung mga theological seminary ng mga protestante, may mga may tinatawag silang library. Pumunta ka sa library nila. Tanungin mo yung mga non-Catholic seminary. Kamo may mga library ba kayo dyan open for public? Pwede po ba ang tumingin ako? May mga encyclopedia po ba kayo, yung mga luma?
mga Groliers, ano yung mga lumang encyclopedia na alam nyo. Yan, tanungin nyo mga kapatid. And with that, para malaman natin na manatili tayo sa Panginoong Kristo at sa simbahan na kanyang itinatag. Kasi ang simbahan at ang Panginoong Kristo ay hindi pwede mapaghiwalay. Alaman natin yan doon sa Ephesians chapter 5 na ang Panginoong Kristo ang ulo ng kanyang simbahan at ang simbahan ay ang kanyang katawan. So therefore, hindi siya pwede paghiwalayan. Kapag ipilit mo na natalikod yung iglesia na itinatag ng Panginoon at nahalinahan ng iba, ang lalabas niyan parang pinugot mo yung ulo ng Panginoon sa katawan, then iniugpong mo sa panibagong katawan na umiiral nitong mga huling panahon lamang. That cannot be, mga kapatid. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, and may God bless us all. Maraming salamat sa mga nag-share na 4, sa nag-like na 3.4. Although alam naman natin na hindi naman lahat yan nag-like talaga 3,400. Pero salamat sa mga nag-tap ng screen, si Rembotan, Sister Amy Victorio, Nilda Almoralde, Samantha Maria Villa, and then si Bam, and then Yuki, Kyushu, Serden, Anggi, then si Ate, andyan kaya si Ate Salvacion Reyes, shout out sa iyo. Hindi kita nakikita lagi, hindi ko alam kung anong account mo. So, maraming salamat mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Shalom, and that is by now, and signing off, my dear brothers and sisters. Thank you din and God bless sa mga nag-send ng gifts. Send lang kayo ng gifts, may ipon din yan kahit pabarya-barya, pasentimo. So, yung mga gifts na yan, hindi naman naiipon naman. Okay, may God bless us all, mga kapatid. Okay, salamat. Signing off na yan.